Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Purihin ang Panginoon at magandang umaga mga kapatid. Sa muli, narito po ang inyong lingkod na magbabahagi naman ng salita ng Diyos. Ako po si Pastora Melody Grueso ng CRC Calabanga Daughter Church. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay mula sa Langit. Ang pang-araw-araw nating devotion. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming pinararangalan sa umagang ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Salamat Panginoon sa umagang kay ganda na ang iyong pag-ibig ay lagi niyo pong ipinadadama sa tuwing kami ay gigising. Salamat sa hindi nagmamaliw na pagmamahal sa amin. Lagi niyo po kaming samahan sa araw-araw dahil wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Amin pong dalangin, samahan kami ng iyong banal na espiritu upang ang salita niyo po sa umagang ito ay magsilbing gabay at pagpapala sa aming buhay espiritual. Ito po ang aming panalangin na may pagpupuri at pagsamba. In Jesus' mighty name, Amen. The title of our devotion for this morning, quote-unquote, the command to bless the people. Let us read in Numbers chapter 6, verses 22 to 23 in New Living Translation. And verse 22, Then the Lord said to Moses, verse 23, Tell Aaron and his sons to bless the people of Israel with this special blessing. The word bless in spiritual meaning, to invoke upon, to call forth the action of God, to confer God's good on something or someone. To bless is to be granted special favor by God with resulting joy and prosperity. Kagaya ng mga magulang, meron silang opportunity to pray for God to bless their children, and every leader to pray for God to bless those in their care. At lahat ng mga tinatamasang pagpapala ng tao ay galing sa Diyos. As the nation prepared to move out toward the promised land, God's will was to bless all these people. The priests were the mediators of His blessings from God to the Israelites. God appointed Aaron and his sons to serve as His priests under the law of Moses. At yan ang sinabi ng Diyos kay Moises sa verses 22 hanggang 23, to tell Aaron and his sons to bless the people of Israel sa kadadalo yung blessing ni God. Blessing is the most powerful word in the Bible. In Genesis chapter 1 verse 22, basahin natin sa Tagalog, minasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpalan niya ang mga ito. Sinabi niya, magpakarami ang lahat ng nabubuhay sa tubig, punuin ang karagatan, magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Ito ang unang ginawa ng Diyos after creating humankind, is to bless them. God blesses Adam and Eve and says, Be fruitful and multiply. Pinagpala din si Abraham sa Genesis chapter 12 verse 3. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. And is fulfilled in the person and work of Jesus Christ. Jesus is our priest in Hebrews chapter 4 verse 14. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Nanalangin si Jesus para sa kanyang mga alagad that God would bless them by keeping them in His name. At mababasa natin yan sa John 17 verse 11. At ang kauna-unahang sermon ng Panginoong Hesus sa bundok, He spoke blessing, yung tinatawag na beatitude. Basahin natin sa Tagalog version sa Mabuting Balita. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos.
Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Ang mga pagpapalang ito ay regalo ng Diyos sa kanyang mga pinili. At ang resulta ng pagtanggap ng pagpapala ng Diyos mula kay Kristo, believers are called to be a source of blessing to the world, especially in response to those who persecute them. Nais ng Diyos na dumaloy sa iba ang pagpapala bilang bahagi ng kanyang plano upang ang kanyang paraan ng pagliligtas at katarungan ay malaman ng lahat at makamtan natin yung ultimate blessing that God has given is the new life and forgiveness that comes through faith in His Son Jesus. Sa ating pong conclusion, we are blessed. Let us be a blessing to others. Let us pray. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na dumaloy sa aming mga buhay sa umagang ito. Gamitin niyo po kami, Panginoon, bilang nakatanggap ng iyong mga pagpapala na maging daluyan din ng pagpapala para sa aming kapwa. Thank you, Lord, for blessing us with your love and bringing peace and joy into our lives. In Jesus' mighty name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po nating i-share ang bidyong ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. God bless everyone.